Hello mga ka-ugs! Ayan, today gagawa tayo ng egg pie na napakasarap at syempre pwedeng pang merienda at pang negosyo. Para sa mga tips at recipe, panoorin mo ang video na to. Una, syempre kailangan natin ng bowl na gagamitin natin sa paggawa ng egg pie dough. Maglalagay tayo ng harina, 2 and 1/2 cup, 1 teaspoon of salt, 2 tablespoon of sugar, 225 grams of cold butter, unsalted butter yung gagamitin natin. Hiwain or divide mo lang to ng maraming piraso para hindi ka mahirapan sa paggawa ng ating dough. Bago ilagay ang butter, haluin na muna natin ang ating dry mixture para pantayan lasa ng ating dough. Oops! Hindi sumama. Iko-combine lang natin ng harina at ang ating cold butter hanggang sa maging parang buhangin ang texture nito. Ayan, lamas-lamasin mo lang yan. O diba, sanay ka naman maglamas. Kung merong pastry cutter, pwede mong gamitan ng pastry cutter. Lalagyan natin to ng cold water, teaspoon by teaspoon. Teaspoon yung ginamit ko, hindi ko makita yung kutsara. Kung medyo nagmamadali, pwede mo ibuhos ang tubig na malamig ng paunti-unti. Tandaan na wag nating i-overmix ang ating dough dahil magiging bread or magiging tinapay na yan kapag na-overmix. Hanggang sa makabuo tayo ng isang bola or ball or pwedeng dalawa kung dalawang recipe naman yung ating gagawin kagaya nito sa ating video. Dalawang recipe yung ginawa natin dahil kulang sa amin yung isa. Kapag natapos na, babalutin natin ito sa plastic wrap or cling wrap. I-chill lang natin ito ng 1 to 2 hours para mag-harden ng kaunti at pwede rin itong ilagay sa rep ng overnight at pwedeng i-stack ng 2 hanggang 3 araw. At pagkatapos ng ilang oras, pwede na natin to i-flatten. Gagawin na natin to egg pie dough. Ayan, ganyan-ganyanin mo lang yan para mag-flatten at hindi ka mahirapan. Mag-dust ka rin sa ating table ng harina para hindi dumikit. Pwede ka rin gumamit dito ng parchment paper gaya ng ginawa ko sa pangalawa nating dough. Maglagay lang sa ibabaw at sa ilalim ng parchment paper para hindi manikit. At ifa-flatten lang natin ang ating dough ng pabilog dahil bilog ang ating egg pie. Kapag naka-chill ang ating dough ng overnight, ilabas mo lang ito ng 30 minutes bago mo siya gawing egg pie dough. Kailangan hindi masyadong makapal yung pagpa-flatten natin ng dough para hindi maging underbake. Gagamit nga pala tayo dito ng 9 inches pie pan at pwede ka rin gumamit ng 10 inches. Sukatin mo lang sa bandang ibabaw, pagkasakto na, pwede mo na siyang i-transfer sa ating baking pan. Dahan-dahan lang tanggalin ng parchment para maiwasan ng sobrang dikit ng ating dough. At kailangan din na dahan-dahan din ang pagtanggal. Kapag may sumama, tapalan mo lang yan ng dough, pwede na yan. Kapag nabutas ang ating pie dough, pwede mo siyang tapalan. Kaya huwag kang matakot. Huwag kang matakot na subukan magkamali. Ayan, i-flatten mo lang yan maigi sa ating hulmahan or molder or pie pan para hindi masyadong maluwag. Ikat ang dulo, ikat mo lang yung mga gilid at huwag mo itapon yung sobra dahil pwede ka pang gumawa dito ng mga mini pies. Lagyan natin ng design ng gilid, ganyan-ganyanin mo lang siya pagkatapos tusok-tusukin ng tinidor para hindi umalsa ang gitna. At pag natapos na gumawa ng ating pie dough, i-chill mo lang to habang ginagawa ang custard filling. Kapag may sobra, pwede kang gumawa ng mini tarts or mini pies or mini egg pies. Ayan, huwag mo itatapon yung sobra dahil pwede pa yung gamitin sa susunod. Pwede mo rin yung i-freezer. Alalahanin mo mahalang mga bilihin kaya dapat huwag tayo magtatapon. Pagkatapos gagawa naman tayo ng custard filling. Iko-combine lang natin ng whole eggs at condensed milk at saka evaporated milk, egg yolks at syempre lalagyan natin to ng vanilla essence. Gamit ang kanang kamay, haluin mo lang to hanggang sa magsama-sama na silang lahat. Dahan-dahan lang ang paghalo para hindi mag-incorporate ng bubble sa loob at hindi magkabutas-butas ang ating egg pie. I-set aside lang at gagawin naman natin ang ating meringue, ang egg whites. Ibibit lang natin ang ating egg whites hanggang sa maging almost stiff peak. Ito, kailangan halos stiff peak yung ating meringue. Ayan. Pagkatapos, ilalagay na natin siya sa ating custard filling. I-fold lang natin ang ating meringue sa ating custard mixture. Kapag hindi na-fold maigi ang ating meringue, kailangan ma-fold maigi ang ating meringue dahil kapag hindi na-fold ang ating meringue, magiging failed na naman tayo. Ganito ang final outcome ng ating mixture, ng custard mixture at syempre, pagtapos na natin gawin ang ating custard filling, isasalin na natin ito sa ating pie shell or pie dough. May sobra nga pala, ayun ginawa ko na yung maliit pero mas maiksi ang baking time. Ibibake na natin ito sa preheated oven kasama yung manok, 20 minutes using 180 degrees. Pagkatapos ng 20 minutes, babaan ng 160, i-bake ulit ng 40 minutes. So ganito yung nangyari kapag hindi masyadong nahalo yung meringue. At pagkatapos ng 1 oras, ayan na nga, meron na tayong napakaganda
at napakasarap na egg pie. Bali hindi pantay yung init ng oven ko kaya sa kabilang side medyo mapula. Ayan, malapit na. O 'di ba, halos sobrang ganda ng ating egg pies. Sana masubukan niyo mga ka-ugs. Ayan, pwedeng pang negosyo at pang merienda. Bali, wag niyo lang kakapalan yung ating dough. Medyo nipisan niyo lang yung ating dough sa ating egg pie dahil baka ma-undercook siya pag masyadong makapal. At saka, wag niyo na siyang lalagyan ng sapin or ng pangalawang baking pan dahil para maluto na rin yung ilalim. Mag-follow lang para sa marami pang recipe na talagang mapapa-ugs ka sa sarap.